Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mula sa Great Snowy Mountain kung saan inabutan ng katakot-takot na avalanche ang army ng Qiang ay lumipat ang eksena sa Lezu Archipelago, partikular sa Tianfeng City, kung saan tinanong ni Commander Wumo si Wu Yu kung tinanggap ba ni Xiying ang offer, na agad namang kinumpirma ni Wu Yu. Sa kanyang isip ay napasabi si Commander Wumo na originally ang plano nilang pag-capture sa Nochou City ay halos walang katiyakan, subalit ngayon, ito ay tiyak na. Nagtanong si Wu Yu kung talaga bang worth it na panatilihin nila sa kanilang panig ang basura na Qiuhao na iyon, tinredor na raw noon si Pirate King Qiu Tianwei bago pa man nun traidorin ang Yu Kingdom, kaya malamang sila rin ay tatraidorin nun sa hinaharap. Sumagot si Commander Wu na ang pagkuha ng mga tao ay mahal, isa pa hindi madaling patayin ang taong iyon at bukod doon, kapag pinatay nila iyon sino pa ang susuko sa kanila sa hinaharap. Ang Yu Kingdom ay walang hukbong dagat habang ang kanilang Wu Kingdom naman ay kaka-develop pa lang, kaya kailangan pa rin nila ang Qiuhao na iyon para sa karagatan. Inilahad ni Wu Yu na sayang lang at umalis si Qiuyao, subalit sumabat si Commander Wumo na buti nga raw at umalis ang babaeng iyon dahil kung iyon ay nandito pa, walang sino man ang mangangahas na isipin man lang na umatake sa Nochou City. Commander saad ni Wu Yu ngayong si Jin Xiying ay sumuko na talaga raw bang iyon ay gagamitin nito sa maiging paraan, hahatugon naman ni Commander Wumo. Nagtanong kung bakit, nagtanong kung mayroong bang true feelings na na-develop sa pagitan nilang dalawa. Sumagot si Wu Yu na iyon na ang best na lalaking maaari niyang piliin, isa pa maniniwala daw ba ito, iyon ay magta-30 taong gulang na subalit hindi pa kailanman nagkaroon ng babaeng kinakasama bukod sa kanya. Idinagdag na kung hindi lang dahil sa nahaharap ngayon ang Jin family sa gipit na sitwasyon, hinding-hindi nun tatraidorin ang Jin family. Inilahad ni Commander Wumo na kapag iyon ay nanumpa ng katapatan talagang gagawin niya iyong kanyang trusted confidant gaya ng kanyang ipinangako. After all, ang future ng Wu Kingdom ay nakadepende sa mga younger generations, hindi sa mga old veterans. Lumalabas na sa loob ng korte ng Wu Kingdom ay kasalukuyang mayroong nangyayaring conflict sa pagitan ng old at new factions. Karamihan sa mga opisyal ng korte ay mga konserbatibong elders, na palaging nag-hold back sa hari ng Wu. Kung kaya ang batang hari ng Wu ay wala ng iba pang choice kundi ang umasa sa kanyang mga batang opisyal upang palitan ang mga matatanda, at isa si Commander Wumo sa mga batang opisyal na iyon. Personal na itinalaga ng hari ng Wu ang kanyang tapat na opisyal na si Wumo bilang Commander-in-Chief, upang i-lead ang Southern Expedition patungo sa Nochou City. Sa madaling salita, kapag sila ay natalo sa battle na ito hindi lang sa mawawalan ng future si Wumo, maging ang hari ng Wu ay haharap din sa matinding backlash mula sa mga konserbatibong matatandang ministro ng korte. Ilang buwan na ang nakararaan ay naglatag ng beauty trap si Commander Wumo upang i-deal si Jin Xiying, at umabot pa ng ilang buwan bago tuluyang nakamtan ang tagumpay. Sa puntong ito ay tinanong ni Commander Wumo ang isang sundalo kung tumila na ba ang fog sa labas. Sumagot ang sundalo na unti-unti nang tumitila. Kung ganun, sigaw ni Commander Wumo kung ganun sila raw ay tumungo na sa Nochou City upang i-claim ang glory at success, binigyang diin na ito na ang tamang oras. Thus mula doon ay naglayag na nga ang kanyang hukbo patungo sa Nochou City. Biglang napalingon si Commander Wumo, nang marinig ang tunog ng mga paghampas sa tambol na mapag-aalamang kagagawan ni Qiuhao. Rest assured, sigaw ni Qiuhao, ang ruta ay clear na clear, walang anumang sagabal. Idinagdag na hinihiling niya ang great success at immortal achievements ni Commander Wumo. Salamat General of Sea Defense, tugon naman ni Commander Wumo, sabay dagdag sa kanyang isip na ang taong iyon ay isa lamang hamak na taksil na tampalasan, napaka-inferior kung ikukumpara kay Jin Xiying. Your Majesty, dagdag niya pa, ito raw ay hindi niya bibigoin, titiyakin niyang great victory ang magiging katapusan ng battle na ito, isi-secure niya ang Nochou City at Lezu Archipelago para rito. Samantala, sa main city naman ng Baye County ay umabot na sa ika-7 araw ang nangyayaring labanan, at sa puntong ito ay alam na ng mga baguhang commander na si Zhang Chong ay napakamapanlin lang.
Ang lugar na ito ay nagmistulang impyerno, ang intensity ng labanan ay napaka-extraordinary, at maging yung isang baguhang military scholar na nagtanong kay Zhang Chong nung nakaraan ay namatay na rin. Sa 10 katangi-tanging mga young military scholars ay 3 na ang namatay, at 1/3 na sa kanyang 4,000 sundalo ang sumakabilang buhay. My Lord, sambit ng isang sundalo nag-report na sa araw na ito, ay 200 matatapang na tao mula sa loob ng syudad ang nagpalista. Napasabi si Prefect Zhang sa kanyang isip na marahil ang ginto ay kaakit-akit subalit hindi kayang palitan ng mga baguhan ang mga elite na posisyon, kung kaya ang combat strength ng kanilang hukbo ay magpapatuloy lang sa paghina. Well done, tugon niya sa sundalo, talagang ito ang tamang oras, kailangan nila ng manpower, ito raw ay magpatuloy lang sa kanyang effort. Maging si Zhang Chong man o ang mga batang commander na ito, silang lahat ay hindi makapaniwala, na nagawa nilang tumagal magpahanggang sa araw na ito. Si Zhang Chong ay kumakain umiinom kasabay ng kanyang mga sundalo, at ni personal pa na tumutulong sa paglalagay ng mga bondage. Ginawa niya ang lahat ng bagay na kailangang gawin ng isang leader, ginawa niya ang lahat ng bagay na maaari niyang gawin at sa pamamagitan ng pag-lead o pagsisilbing halimbawa, ay nagawa niyang ma-maintain ang moral ng mga sundalo. Sa kanyang isip ay napasabing sa mga tapat na sundalong mayroon sila ang kanilang Yu Kingdom ay mayroon pa ring potensyal, gayunpaman sa walang humpay na mga pag-atakeng ito, hanggang kailan pa nila kayang tumagal. Young Master Shin, kamusta na raw ba ang mga bagay-bagay sa side nito? Umano'y kapag ang side nito ay hindi nagtagumpay din, ang pagkaubos ng kanyang hukbo ay isa lamang minor issue, ang kanyang kamatayan bilang Zhang Chong ay isa lamang minor issue. Ang maagaw ang Baye County at bumagsak ang buong sitwasyon, iyon ay ang major issue. Sa puntong iyon ay natitiyak niyang sila ay kikilalanan bilang mga eternal sinners sa buong kasaysayan ng Yu Kingdom. Kung kaya Young Master Shin, pakiusap bilisan na raw nito, hindi na kayang tumagal pa ng matandang ito. Sa kampo naman ng Su Army sa loob ng isang tent ay napasabi si Su Quan na siya ay private na nanumpa sa Lord na kukunin niya ang main city ng Baye County sa loob lang ng 3 araw, subalit sa ngayon ay 7 araw na ang dumaan. Ang Chu Army at Zong Clan sa Northwest ay kasalukuyang naghaharap sa isang mabangis na labanan, habang ang puwersa naman ni Jing Tuo ay walang anumang ipinapakitang tanda na tutungo sa timog, kung kaya ang kanilang Su Clan ay walang anumang kalaban sa Tianan Province. Ang Lord ay nagbigay sa kanya ng advice na wag mag-rush since ang kabuoang sitwasyon ay pabor sa kanilang Su Clan, gayunpaman, siya na si Su Quan ay hindi mag-e-spare ng anumang expense upang kunin ang main city ng Baye County sa lalong madaling panahon, dahil kung ganoon, papaano niya pa mamimaintain ang kanyang dignidad. Commander, saad ng isang sundalo, ang kanilang hukbo ay fully assembled na. Kung ganun, tugon ni Su Quan, kung ganun ibuhos na raw ng mga ito ang lahat. Personal niyang pangangasiwaan ang laban. Mula doon ay tumungo na sa labas si Su Quan, nagbigay ng command na atakehin ang syudad, at mukhang ganoon na nga ang mangyayari. Habang pinagmamasdan ni Prefect Zhang ang pagsugod ng napakaraming mga kalaban mula sa city wall ay napabuntong hininga, umano'y mukhang isa na namang napakahirap at malaimpyernong araw ang magsisimula. Kasabay ng pag-angat sa kanyang espada ay sumigaw na maghandang harapin ang mga kalaban, at mula doon ay lumipat ang eksena sa paanan ng Snow Mountain, kung saan makikitang naglalaban si Grandmaster Li Chenkyo at Grandmaster Ban Roo, at sa sandaling ito, ay hindi pa nangyayari ang avalanche. Father-in-law, sambit ni Grandmaster Li Chenkyo sa kanyang isip habang dini-deflect ang atake ni Grandmaster Ban Roo, talaga rong siya ay isinadlak nito sa napakalaking mess na ito. Bawat henerasyon ng South Sea Sword King ay mayroong malinaw na pagkakaiba pagdating sa personality, at ang dating South Sea Sword King na father-in-law ni Grandmaster Li Chenkyo ay masasabing isang napakalaking tampalasan, sapagkat pagkatapos na magkaroon ng isang mapagmahal na asawa ito ay naghahabol pa rin ng mga babae. Nung panahon nito ay napagtantong ang Sword Island ay hindi maaaring umasa lang sa Falling Star swordsmanship, kinakailangan nilang matuto ng ibang mga techniques, at ang mata ng dating South Sea Sword King ay natuon sa 2 makapangyarihang manuals ng Demonic Rockdao Palace. Thus ginamit nito ang kanyang charm upang akitin at isedos ang Dawisnan na siyang leader ng Demonic Rockdao Palace noon, at sa proseso ay nagawa niya itong malinlang at nakuha ang 2 secret manuals.
Paulit-ulit niyang kiniklaim na hihiwalayan niya ang kanyang asawa at pakakasalan ang dating leader ng demonic Rockdao Palace, gayunpaman nang makuha niya na ang kailangan niya, ang tono ng tampulasang ito ay bigla na lang nagbago. Siya ay hinabol ng walang tigil ng dating leader ng demonic Rockdao Palace sa loob ng mahigit sa 20 taon, gayunpaman ito ay nabigo at sa halip na mapatay, sila ay paulit-ulit lang na nagkakaroon ng relasyon. At ilang buwan lang matapos na mamatay ang dating Sword King, ang dating leader ay pumanaw na rin sa kalungkutan at bago tuluyang mapatid ang kanyang hininga, ay nakiusap sa kanyang disciple na si Banroo na siya'y ipaghiganti at i-restore ang kanyang karangalan. Balik sa kasalukuyan matapos ang ilang palitan, sa wakas ay nagawa ng madisarmahan ni Grandmaster Lee Chenkyo si Grandmaster Banroo, agad na nag-swing patungo sa leeg nito, subalit agad ding pinigil ang atake. Sumigaw si Grandmaster Banroo na kung gusto siya nitong patayin patayin na siya nito, bakit pa ito nagkukunwari, sabay kumpara kay Grandmaster Lee Chenkyo sa dating Sword King. Gayunpaman nagtanong lang si Grandmaster Lee Chenkyo kung kailan siya nito tatantanan, syempre tugon naman ni Grandmaster Banroo, syempre kapag ka namatay na ito. Sumagot si Grandmaster Lee Chenkyo na siya ay hindi pa maaaring mamatay ngayon, kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang. Once na mapagaling ni Young Master Shin ang kanyang asawa, personal siyang tutungo doon sa demonic Rockdao Palace at sa puntong iyon, maging siya man ay papatayin nito o torture nito, maaari nitong gawin kung ano ang gusto nito, ano raw ba sa tingin nito kung ganoon. Gayunpaman ang ideyang ito'y ibinasura lang ni Grandmaster Banroo kasabay ng pagdampot sa kanyang espada'y sumugod, subalit naudlot ng biglang makaramdam ng pagyanig. Makikita ang pagsayaw ng mga gusali, bumagsak at gumuho. Sa itaas na bahagi naman ng Snow Mountain kung saan naruroon ang mga kalbong na unang umatake ay ganito ang kanilang reaksyon, napatanong kung ano ang nangyayari, napatanong sa mga heavenly gods kung sila ba ay nakagawa ng pagkakamali. Sumigaw si Alan Ana na siya ay sinusuportahan ng mga gods, kaya ang mga ito raw ay sumuko na agad, kasabay ng pagsigaw na ito ay isang divine punishment ay nagsitakbuhan ang mga kalbo. Napaluhod si Master Ku na napatanong kung bakit ito nangyayari, divine gods sila raw ba ay hindi wini-welcome ng mga ito, pumihit ang shot sa isang bangin kung saan makikita ang kamay ng isang individual, lumalabas na nagawang makaligtas ni Alute. Kasabay ng paglingon-lingon ay nagtaka, napatanong kung nasaan na ang kanyang mga army, well ang kanyang army ay nasa ibaba. Mapag-aalamang bukod sa kanya ay mayroon pang maraming nakaligtas, sa itaas ay maririnig ang alingaw-ngaw ng isang boses nagtatanong kung bakit tumatakbo ang mga ito, ang mga ito raw ay lumuhad at huwag gumalaw. Ito ay sinunod ng mga kalbo, sa lakas ng boses na kanilang narinig ay inakalang nagmula sa mga gods. Sa muli ay maririnig ang malakas na boses mula sa itaas nagsasabing ang mga ito ay nakagawa ng kasuklam-suklam na kasalanan dahilan upang siya ay magpadala ng divine punishment, gayunpaman lumalabas na ang inaakala nilang boses na nagmula sa mga gods ay nagmula lang pala kay Dasha. Idinagdag na si Alan Ana ay ang siyang tunay at nag-iisang reyna ng Qiyang Kingdom. Yet ang mga ito ay nangahas na sumunod sa false king na si Alute, tinutugis ang tunay na reyna at iyon ay ang ikinagalit ng mga gods, dahilan upang mag-collapse ang mga kabundukan at mahati ang mundo. Alute bibigyan niya raw ito ng isa pang chance, ito ay mag-engage sa isang duel to death kay Alan Ana, ang mananalo ay ang siyang magiging tunay na ruler ng Qiyang Kingdom habang ang matatalo naman ay kailangang maglaho. Ano pagtataka ni Alute, napatanong kung talaga bang siya ay binibigyan ng chance ng mga gods ngayon. Great King, sigaw ni Sujanting, ito raw ay conspiracy lamang ni Shin lang, sabay suggest na mas maigi kung bilisan na lang nilang bumaba at i-block na lang ang mga iyon sa paanan ng bundok. Idinagdag na si Alan Ana at Shin lang ay hindi makakatagal doon sa itaas at kapag ka ang mga iyon ay bumaba na, maaari na nilang malipol ang mga iyon ng magkasama. Alute dagdag ng boses, bibigyan niya raw ito ng huling pagkakataon, ano gusto raw ba nitong i-prove na ito ay ang siyang tunay na ruler ng Qiyang Kingdom, kung ganun ito ay umakyat at harapin si Alan Ana sa isang laban kung saan ang mananalo ay ang siyang hihiranging tunay na hari. Sinabi ng isang sundalo na ito ay ang will ng mga gods, tinanong si Alute kung ito ba ay tutungo doon, idinagdag ng isa na kapag ka ito ay umatras anong kwalifikasyon pa ang mayroon ito upang maging hari ng Qiyang, idinagdag ng isa pa na ang isang duwag ay hindi nararapat na maging hari.
Great King Yukod ng dalawa ito raw ay wag tumungo doon, ito ay isa lamang conspiracy ni Shin lang. Sumigaw ang isang sundalo na kung ito ay hindi tutungo doon ito ay hindi karapat-dapat na maging hari. Naghanap ng sigarilyo si Alutay, tinanong si Sumo kung nasaan ang kanyang sigarilyo. Sumagot si Sumo na naglaho na umano'y ang lahat ng kanilang mga supply ay tinangay ng avalanche. Sa nagdaang mga buwan si Alutay ay naging napaka-dependent sa sigarilyo na ibinigay noon ni Shin lang, ito ay nagsisindi ng 12 na araw-araw, patay sindi kung humipak. Sa tuwing natatapos ito sa paninigarilyo ito ay nagiging napaka-excited, iniisip na ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kapag dumaan ang kahit na kalahating araw man lang na hindi nakakapanigarilyo ito ay nananamlay, nawawalan ng sigla, humihina ang mga paa at kamay at kung minsan ay kusang tumutulo ang mga luha at sipon. Alutay, sigaw uli ng boses, nire-reject daw ba nito ang tsansa na ibinigay niya, gusto raw ba nitong muling magalit ang mga gods? Isang bagay na ikinaalarma ng mga sundalo, hinimok si Alutay na bilisan na sa pagtanggap sa hamon bago patuluyang muling magalit ang mga gods, habang sa kabilang banda naman siya rin ay hinihimok ng dalawa na wag tumungo doon, paulit-ulit na binibigyang diing ang lahat ng ito ay conspiracy lang ni Shin lang. Ang pagpupumilit ng dalawa ay ikinainis ni Alutay, kasabay ng pagpapakawala ng sipay, sinigawang tumahimik. Inilahad na siya ay wala ng iba pang choice, kapag hindi niya nilabanan si Alan-ana siya ay aabandonahin ng mga natitirang hukbo ng Kiyang. Everyone, sigaw niya, ang mga ito raw ay tumayo at sumunod sa kanya patungo sa Great Calamity Palace, haharapin niya sa isang one-on-one duel si Alan-ana at makukuha ang panalo, kukoronahan bilang tunay na hari ng Kiyang. Mapapansin ang panginginig ni Sumo na patanong kung ano na ang gagawin nila, siya raw ay nahulog sa trap ni Shin lang, sumagot si Sujanting na mayroon pang pag-asa. Inilahad na ang martial prowess ni Alutay ay formidable. Although hindi kasing lakas ng kanyang ama na si Sunan ang pagtalo nito kay Alan-ana ay hindi magiging problema, sabay dagdag na ang isasagawang rebelyon ng kanilang Su family ay hindi magtatagumpay kung wala ang pangunahing puwersa ng Qiyang Kingdom. Kasabay nito'y nagbigay ng utos kay Su Niao, since ang martial arts nito ay malakas at ang agility ay mahusay ito ay bumaba sa bundok at agad na i-inform ang kanyang ama patungkol sa mga pagbabago rito at on Sumo, ito raw at siya ay aakyat upang mag-assist sa hari upang kung si Shin lang man ay mayroon pang anumang mga schemes iyon ay maa-uncover nila. Thus ang tatlong ay naghiwalay na ng landas at mula doon, ay lumipat ang eksena sa Ruined Plaza ng Great Calamity Palace kung saan gaganapin ang duelo sa pagitan ni Alutay at Princess Alan-ana. Maging si Grandmaster Banroo ay narito na rin sa kanyang isip ay napasabing siya ay tumungo lang dito upang patayin si Lee Chen-kyo, subalit papaanong nangyaring nauwi sa ganito ang lahat, papaanong nangyaring siya ay ang siyang naging tagapamagitan ng walang malinaw na rason. Well, since hindi niya raw magawang manalo sa laban, siya ay magpapanggap na lang na ito ay isang sightseeing trip. Alan-ana, Alutay, sigaw niya, ito ay isang duelo hanggang kamatayan, ang loser ay mamamatay habang ang mananalo naman ay ang siyang hihiringing hari, ang langit lupa at ang mga taong narito ay ang siyang magsisilbing saksi at patunay. Pagkatapos manampa ng dalaway nagsihanda sa kanyang isip ay napasabi si Sujanting na si Alutay ay maaaring mamatay ngunit hindi pa ngayon dahil kapag nagkaganon iyon ay isang napakalaking sakuna sa Su family, habang sinabi naman ni Sumo na ang tagumpay ni Alutay ay tiyak. Napasabi si Alan-ana sa kanyang isip na although ang kanyang lakas ay hindi kasing great ni Alutay tapos siya pa ay buntis, gayunpaman sinabi ng full na iyon na siya ay mananalo, at since ito ay pinaniniwalaan ni Dasha at pinaniniwalaan ng kanyang master paniniwalaan niya rin ito. Alan-ana, sambit naman ni Alutay, umano'y maaaring ang skills nito ay impressive gayunpaman ito ay walang anumang panama sa kanya, ito ay mamamatay sa talim ng kanyang espada at hahayaan siyang maging hari ng Kiyang. Kasabay ng hudyat ni Grandmaster Banroo ay sumugod ang dalawa, nagpang-abot ang mga sandata gayunpaman sa hindi inaasahan, tumilapon si Alutay. Ano, pagtataka ni Alan-ana na patanong kung ano ang nangyayari, hindi raw ba't dapat na siya ay matalo, umano'y napakalinaw na ang kanyang martial arts skills ay higit na mas mahina kumpara kay Alutay, kaya papaano ito naging posible, maging si Alutay ay nagtaka rin kung bakit bigla na lang humina ang kanyang martial arts skills.
Ang pagkakataon ay sinunggaban ni Alan Ana hindi na pinalagpas pa agad na tumalon, ang atake tumama ng direkta tumagos mula sa ulo pababa na siya namang ikinabigla ng mga sundalo, ang katawan ni Alute ay nahati sa dalawa napaka-imposible naman kung mabubuhay pa. Ang mga sundalo'y nagbunyi long live hiyaw nila God bless the Queen, umano'y ang reyna ay ang siyang tunay na ruler ng Kiyang. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Alan Ana nang biglang tumakbo patungo sa gitna si Shinlang si Alute ay patay na paulit-ulit na sambit niya umano'y magmula ngayon ay si Alan Ana na ang siyang nag-iisang ruler ng Kiyang, at kasunod nito'y itinuro ang dalawa nagbigay ng utos na arestuhin ang traidor na si Su Jianting at Sumo. Sa kanyang isip ay napasabi si Su Jianting na si Shinlang ay talagang napakatuso hindi niya raw alam kung anong paraan ang ginamit nito, subalit nagawa nitong maipapanalo si Alan Ana. Dapat daw kasi talaga umalis na siya kanina pa, dapat hindi niya nalang sinamahan pa ang hangal na Alute na ito. Nabigla si Sumo nang biglang tumakbo ang kanyang pamangkin agad na humabol ang tatlo, nagbigay ng utos si Wulei na habulin ang taong iyon. Maging si Alan Ana ay hahabol din sana subalit bigla siyang pinigilan ni Shinlang tinawag na sister-in-law, umano'y hindi na nito kailangang habulin pa ang taong iyon dahil after all ito ay ang siyang reyna ng Kiyang. Kasabay ng paglingon sa direksyon ni Su Jianting ay idinagdag sa kanyang isip na kung ibang lugar ito maaaring magkaroon ng tsansang makatakas ang taong iyon, gayunpaman sa isinumpang lugar na ito isang himala na lang kung iyon ay makatakas. Mayroon lamang iisang path at ang malaking bahagi nun ay natabunan na ng avalanche. Sa ngayon ay mabilis pang nakakatakbo si Su Jianting subalit once na ma-exhaust ang internal energy nito, ito ay magiging kasing helpless na lang ng isang manok. Binigyan ng utos si Shisan na dalhin yung trono na inihanda kanina, at ilang sandali lang ay narito na nga. Agad na inanyayahang umupo ang reyna at kasabay ng pag-upo ni Alan Ana, ay nagsiyukod ang lahat ng mga sundalo nagpaabot ng paggalang at habang pinagmamasdan ang kaganapan, ay hindi maiwasang mapangiti ni Shinlang. God bless my queen paulit-ulit na hiyaw ng mga sundalo sinabi ng isa na talaga raw palang nag-e-exist ang mga gods at ang mga ito ay nasa panig ng reyna, inilahad ng isa na magmula ngayon maging sila ay nasa ilalim na rin ng proteksyon ng mga gods. God bless my queen patuloy na hiyaw ng mga sundalo sa kanyang isip ay idinagdag ni Shinlang na magmula ngayon si Queen Alan Ana ay mapapalibutan na ng golden aura, ang alamat patungkol sa proteksyon ng mga gods ay kakalat sa kabuuan ng Kiyang at ang lahat ay maniniwala ng walang pagdududa. Natuon ang mata ni Shinlang kay Sumo na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwalang nagawang matalo ni Alan Ana si Alute. Tinanong si Shinlang kung papaano, na sa kasamaang palad ay sumagot lang na walang rason. Sumigaw si Sumo na malamang mayroong mali doon sa mga sigarilyong ibinigay nito kay Alute na siyang sekretong nagpahina sa kanyang martial arts skills. Ito raw ay napaka-venomous talagang napaka-makamandag, pinlano na nito ang lahat ng ito nung mga nakaraang buwan pa hindi raw ba, ang pagkamatay ni Alugang ay kagagawan nito ang paghina ni Alute ay kagagawan din nito hindi raw ba, at maging yung avalanche kanina ay parte rin ng plot nito. Kasabay ng pagyuko ay idinagdag na ito ay ang siyang pinaka-ruthless na taong nakasalamuhan niya, at siya ring pinaka-brilliant. Sinabi ni Shinlang na ang kapatid nitong si Sunan ay kasing ruthless at kasing genius niya rin dumugtong si Sumo na ngunit iyon ay lubhang napaka-greedy hindi raw ba, ito ay walang personal na hangarin ngunit ang kanyang kapatid ay mayroon at labis-labis. Kasabay ng pagbaling ng tingin ay sumagot si Shinlang na iisang goal lang ang mayroon siya, at iyon ay ang lipulin ang Su family nito. Idinagdag na ang isang babaeng tulad nito kailanman ay hindi magkakaroon ng tunay na damdamin para sa taong ito hindi raw ba, tumayo si Sumo. Inilahad na si Alute ay balawis subalit si Alugang ay isang demonyo, umano'y kapag ka nakasama mo ang isang demonyo sa loob ng mahabang panahon at bigla na lang malipat sa isang balawis, ang pakiramdam mo ay tila pag-ahon sa impyerno patungo sa langit, pakiramdam mo ikaw ay nasa paraiso. Tinanong niya si Shinlang kung maaari niya bang tapusin ang kanyang sarili, nagbigay ng pahintulot si Shinlang. Thus si Sumo ay agad na tumalikod humakbang patungo sa bangin, tumalon upang kitilin o tapusin ang sarili. Nagtaka ang isang sundalo na patanong kung bakit niya iyon ginawa, kasabay ng pagngisi ay dumugtong ang isa na sayang naman.
Napasabi si Shin lang sa kanyang isip na ang mamatay ito sa ganitong paraan at least ito ay hindi na magsasuffer pa mula sa anumang kahihiyan, biglang natuon ang atensyon kay Grandmaster Banroo. Mukhang talaga rong ina-admire nito ang mga carvings na narito, gayunpaman ang mga stone carvings na ito ay napaka-lifelike animoy mayroong buhay, napaka-comparable sa mga carvings na matatagpuan sa mga Indian temples. Ang mga carvings na ito ay tila naglalarawan ng kung anong uri ng story, hindi raw ba kaya na ang mga ito ay nagmula sa ancient times, nakapagpas siyang gamitin ang kanyang eyebrows upang iskan ang mga carvings. Sa ibaba naman ay makikitang patuloy ang habulan nung una ay umaasa si Su Janting sa kanyang internal energy at light-footed skills upang makatakbo ng mabilis, gayunpaman habang nauubos ang kanyang internal energy, siya ay bumabagal ng bumabagal. Sa kabilang banda si Dasha ay nagawang mapanatiling consistent ang kanyang bilis marahil nagawang maiwanan ni Su Janting yung iba, ngunit hindi si Dasha. Thus dahil dito'y naisip ni Su Janting na harapin na lang ng direkta ang fool na ito at patayin. Agad na bumaling upang umatake sa kasamaang palad ay nagawang maharang ni Dasha. Umatake ng sunod-sunod pa sa kasamaang palad ay wala ring silbi at makalipas lang ang ilang sandali ay lumabas na rin maging sa bibig ni Su Janting ang classic na linya na nagamit na ni Shisan at Grandmaster Lee Chenkyo, ano pa ang point ng pagpapractice ng martial arts. Mula doon ay lumipat ang eksena sa itaas kung saan makikitang nakagapos na si Su Janting, inihagis sa harap ng ating bida. Brother Su, saad ni Shin lang nagtanong kung nung araw ba na tumungo ito sa Xuanwu Mansion upang magpasikat sa kanyang sword skills laban kay Mulan. Naisip ba nitong darating ang araw na ito, biglang nagbago ang tono ni Shin lang. Idinugtong na nung kasagsagan ba ng battle for Jinshan Island nung ipinahiram nito ang kanyang mga western experts sa Tang family at ini-slaughter ang mga warriors ng kanyang Jin family. Naisip ba nitong darating ang araw na ito? Pasigaw na idinagdag na nung araw na iyon nung wala siya at ang kanyang father-in-law sa Xuanwu Mansion ay nilid nito ang kanyang mga Western region experts at nagsagawa ng killing spree sa Xuanwu Mansion, pumatay ng mahigit sa 100 mga inosente at nitinusok pa sa likod ang kanyang mother-in-law gamit ang espada. Nagtanong kung nung sandaling iyon, naisip ba nitong darating ang araw na ito? Sumagot si Su Janting na kung ang isang individual ay hindi umaasta para lang sa kanyang sarili ang mga ito ay ekokondina ng lupa't kalangitan at since sila ay nakapagpas siyang maging kalaban ng isa't isa, kailangan nilang durugan ang puno at bunutin ang ugat. Well said, tugon ni Shin lang. At speaking of bunutin ang ugat, naalala niya raw yung patungkol sa ginseng fruit tree sa Monkey King's Journey kung saan binunot ni Sun Wukong ang ugat at dinurog ng pira-piraso, ngunit na-revive lang ni Bodhisattva sa sumunod na taon. Nalito si Su Janting sa kanyang narinig na patanong kung ano ang pinagsasasabi nito, nang bigla na lang siyang mayroong kung anong naramdaman, napabulwak ng dugo at isinuka ang kung anong bagay. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano yung isinuka ni Su Janting, siguro pina-intake ni Shin lang nung mga nakaraang chapters, hindi ko na maalala, matagal-tagal na rin kasing hindi nadugtungan. Gayunpaman sa puntong ito ay mararamdaman ang labis na pagkabahala ni Su Janting, hindi makapaniwalang talagang ginawa ni Shin lang ang bagay na ito. Siya raw ay ang dignified na heir ng Marquis of Genyuan, isang tanyag na young hero na ina-admire ng lahat, yet talagang siya ay papatayin nito, yet talagang siya ay pinatay nito. Kasabay ng pagsindi ng sigarilyo ay sinabi ni Shin lang na wag itong sumigaw. Isinubo ang sigarilyo kay Su Janting, nagsabing ito ay magpapabawas sa sakit, isang hit-hit lang at hindi na ito makakaramdam pa ng sakit. Hasambit ni Su Janting sa kanyang isip, hindi na masakit, mukhang talaga rong hindi na masakit, tuluyang bumagsak. Kasunod nito'y nagbigay ng utos si Queen Alanana na bumaba na sa bundok, at sila nga'y nagsimula ng magmarcha pababa. Lord Zhang, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, hold on, pakiusap ito'y manatiling matatag, nililid niya na ngayon ang army ng Qiang upang iligtas ito sa lalong madaling panahon. Master, sambit naman ni Grandmaster Banroo sa guho ng Great Calamity Palace, ginawa niya na ang kanyang best, subalit talagang hindi niya magawang matalo si Lee Chenkyo. Marquis Sunan yung ipinadala nitong ancient secret manual sa kanya, worst case scenario ibabalik niya na lang iyon.
Though ang pagtanggap ng bayad at hindi pag-deliver ay hindi estilo ng demonic rock daw palace, gayunpaman ang mga relics na ito ay talagang napaka-fascinating kaya siya ay mananatili muna rito ng at least kalahating buwan bago tuluyang bumaba at sa puntong iyon, marahil maaaring hindi niya na rin kailangang ibalik pa ang Ancient Secret Manual. Sa karagatan ng Nacho City paglupag sa daungan ay napasabi si Commander Wumo sa kanyang isip na initially ay inaasahan niya nang magkakaroon agad ng matinding labanan paglupag pa lang nila ngunit sa kung anong rason, walang kung anumang mga harang. Kasunod nito'y nagbigay ng command sa kanyang hukbo na ukopahin ang White Castle sa silangang bahagi ng Nacho City, doon magpalipas ng gabi at bukas ng umaga ay sisimulan na nila ang digmaan. Thus mula doon ay nagawa na nga nilang maukupa ang White Castle which is ang castle ni Qiu Yao noon gayunpaman hindi maiwasan ni Commander Wumo na magtaka, sapagkat ang Jin Clan ay walang anumang reaksyon sila ay pinanood at hinayaan lang na ukupahin ang lugar mag-establish ng defense, at mag-set ng camp. Sa sumunod na umaga ay nagbigay ng command si Commander Wu na umatake at palibutan ang kastilyo, ang tinutukoy niya rito ay ang main castle kung saan naruroon ang Lord ng Nacho City. Thus silang ay tumungo na doon sa kanyang isip ay napasabi si Commander Wumo na alam niya nang ang kastilyong ito ay napakatigas, subalit ang makita ito ng personal talagang kasindak-sindak. Subalit ano naman daw ba kung ito ay malaki at matibay ang Jin family naman ngayon ay wala ng leader, at ngayong nasa panig na nila si Jin Xiying walang kaduda-dudang sa kanya na ang panalo sa battle na ito. Pasigaw na nagtanong kung narito ba si Jin Mulan, at sa itaas ngay makikita ang paglitaw ni Mulan at Xiying. Hasambit ni Commander Wumo sa kanyang isip so ito raw pala si Mulan gaya ng inaasahan ito ay napakaganda, no wonder na ito ay gustong-gustong makuha ng Crown Prince ng Yu Kingdom. Idinagdag na hanggat ito'y atakehin lang ni Jin Xiying mula sa likod, ang battle na ito ay matatapos na. General Mulan sigaw niya umano'y ang battle na ito ay helpless na para rito kaya bakit hindi na lang ito sumuko. Maaari niya itong patakasan maaari niya itong bigyan ng barko at hayaang mag-unite sa kanyang ina at asawa sa mansyon ng Marquis of Xuanwu. Gayunpaman sumagot lang si Mulan na kung ang city ay narito siya ay narito at kung ang city ay babagsak, siya rin ay babagsak. Kung ganun tugon ni Commander Wumo, nagbigay ng order na umatake. Sa kabilang dako naman ay dumaan na ang 8 araw 10 at umabot na sa 14 na araw, subalit ang nangyayaring battle sa main city ng Baye County ay hindi pa rin natatapos at sa araw na ito, ang eksena sa buong syudad ay nagmistulan ng impyerno. Ang mga sundalo ay halos na sa kanilang limits na at ang supply ng oil at metal liquid ay naubos na rin kaya ang ginagamit na lang ng mga sundalo ni Prefect Zhang ngayon, ay mga sibat at bato. Sa buong 14 na araw na ito mahigit sa 4,000 defenders na ng syudad ang nasawi sa 10 martial scholars na tumungo kasabay ni Zhang Chong ay 4 na lang ang natitira at sa 3,000 mga elite na sundalo, ang natira ay hindi na umabot sa 1,000. Sa kabilang banda ang allied forces ng Su Clan ay mahigit sa 10,000 na ang nasawi, na nagdulot ng matinding takot sa puso ni Su Quan. Sa kanyang isip ay napasabing siya ay nagset ng 3 araw na deadline sa kanyang lord ngunit ngayon umabot na sa 14 na araw, papaano niya maipapaliwanag ang patungkol sa bagay na ito sa kanyang lord. Ang allied forces ng Su Clan ay 2 beses nang nag-reinforce ng hukbo sa Baye County City, at ang kanilang peak total strength ay umabot sa 33,000. Sa isang punto tila babagsak na ang Baye County City gayunpaman sa hindi inaasahan, ang cavalry scout unit ni Xing Tuo ay bigla na lang nag-charge sa ibabang bahagi ng Baye County City. At although ang cavalry unit na ito ay mabilis lang na na-wipe out ng hukbo ni Su Quan, ito naman ay nagdulot upang muling sumigla ang mga defenders ng syudad nagbigay ng tsansang maitulak ang mga kalabang hukbo palabas sa mga pader ng syudad. Habang binabasa ang ulat ay sinabi ni Su Quan na ang pangunahing puwersa ni Xing Tuo ay nakaestasyon sa Baye Pass at ang bilang ay nasa 8,000 lang, kaya ang mga iyon ay madali lang na mahaharang sa Zuliang City. Gayunpaman ang nangyayaring komprontasyon sa pagitan ni Xing Tuo at Su Zun ay isa lamang palabas, oo nga't ang araw-araw na clash ay madagandong subalit ang casualties naman ay minimal lang.
Well, ang hari ng Yu ay talagang napakabait kay Xingtuo dahil akalain mo ba naman, ito ay hinayaan niyang elid ng mag-isa ang buong puwersa ng Jiangxi Province upang i-monitor lang ang Zhong family sa hilaga at i-restrain ang Su family sa timog. Ang plano ni Ning Yuanxian ay talagang pinag-isipan si Xingtuo ay tila isang pako, nakabaon lang sa Jiangxi Province. Gayunpaman ang warlord atmosphere sa Western Army ay lubhang napaka-intense, kaya kahit na yung mga walang ambisyon ay magkakaroon sa ganoong uri ng environment. Idinagdag ni Su Quan na ang kanyang Su family ay mayroong 40,000 hukbo habang sa panig naman ni Xingtuo at Zhang Chong ay nasa 20,000 lang kapagka ipinagsama, yet si Xingtuo ay tila lubhang pinapahalagahan ang kanyang puwersa at hindi nagtatangkang i-risk ang kanyang sarili, constant na nagpo-focus sa pag-preserve sa kanyang lakas. Dinagdag na ang mga matatalinong tao ay great hinahangaan niya ang mga ito inakala niyang isa sa mga iyon si Zhang Chong, subalit iyon pala ay isang hamak lang na fool. Ang mga loyal subjects ay mga fool, dahil papaano naman daw ba nangyaring ang harsh at malupit na hari ng Yu na si Ning Yuanxian ay karapat-dapat sa katapatan ng mga ito. Gayunpaman hindi maipagkakaila na ang Zhang Chong na iyon ay talagang remarkable, dahil sa kabila ng 2 beses nilang pag-reinforce ng army at pagpapalobo ng halos 10 beses ay nagawa pa rin itong tumagal sa loob ng 14 na araw, at ang kanyang hukbo na narito ay halos maubos na. Gayunpaman kahit na gaano pa ka-incredible ang Zhang Chong na iyon ang lahat ng ito ay matatapos na, ang Baye County City ay tuluyan ng babagsak bukas at si Zhang Chong ay tuluyan ng matatalo. Mula doon ay lumipat ang eksena sa kastilyo ng Marquis of Genyuan, kung saan makikitang hawak nila si Zhang Zun at Zhang Yun na apot-anak ni Prefect Zhang Chong. Ang mga experts ng Su family ay nagsakripisyo ng mahigit sa dosenang buhay, upang masnatch lang ang buong pamilya ni Zhang Zun mula sa proteksyon ng Darkwater Organization. Bata lapit ni Sunan kay Zhang Yun nagtanong kung ilang taong gulang na ito, subalit siya ay dinuraan lang ni Zhang Yun sa mukha. Agad na hamarang si Zhang Zun sumigaw na ang ginagawa nito'y kawalan ng prinsipyo, subalit sumagot lang si Sunan na sa simula pa lang ay wala na siyang prinsipyo sabay tanong kung ngayon lang ba nito napagtanto. Kasabay ng pagtalikod ay nagbigay ng utos na dalhin ang mga ito ngayong gabi sa Baye County, siguraduhing makikita ni Zhang Chong ang kanyang anak at apo gamit ang kanyang sariling mga mata sa pagsisimula ng laban bukas, dahil malamang miss na nun ang mga ito since ilang buwan na rin magmula nang sila ay nagkahiwalay. Understood tugon naman ni Su yung sabay bigay ng utos sa dalawa na i-deliver ang mga ito kay Su Quan, protektahan at wag hayaang mag-commit ng suicide. Master sambit ni So yung makalipas ang ilang sandali, nagtanong kung gagamitin ba nila ang dalawang iyon upang puwersahing sumuko si Zhang Chong. Sumuko patanong na tugon ni Sunan umano'y hindi ang Zhang Chong na iyon ay hindi kailanman susuko, at kahit na iyon pa ay sumuko siya ay hindi mangangahas na gamitin ang mga iyon sa ganoong paraan. Inilahad na ang gusto niyang gawin ay ang tutukan ng talim sa leeg ang mga iyon upang puwersahing mag-commit ng suicide si Zhang Chong in public, dahil bagaman ang Zhang Chong na iyon ay formidable, iyon naman ay hindi heartless kung kaya hindi nun matitiis na makitang mamatay ang kanyang anak at 5 taong gulang na apo. Understood tugon ni So yung sabay dagdag na pagkatapos na mag-commit ng suicide ni Zhang Chong, ano na ang gagawin nila sa dalawang iyon? Sumagot si Sunan na naturally ang mga iyon ay kanila ring papatayin, hindi nila maaaring hayaang lumaki ang isang 5 taong gulang na batang lalaki upang maghiganti lang sa kanila sa hinaharap dahil ngayon pa nga lang iyon ay marunong ng mandura, kaya iyon ay kailangang patayin. Sa ika-15 araw ng fierce battle para sa Baye County City ang natitirang puwersa ni Zhang Chong ay tinatayang nasa 2,000 na lang, at ang 6% sa mga ito ay mga bagong recruits. Lord Zhang saad ng doktor bagaman ang mga injury na tinamo nito ay hindi fatal, subalit ang bilang ng injuries nito sa buong katawan ay overwhelming. Isa pa ang lagnat nito ngayon ay napakataas kaya ito ay hindi maaaring bumalik sa frontline, kailangan muna nitong magpahinga. Kasabay ng pagtayo ay sinabi ni Prefect Zhang na ang kanyang presensya sa frontline ay kailangan siyang makita ng mga sundalo doon, sa ganoong paraan lang mapapanatag ang mga iyon.
Gayunpaman siya ay bigla na lang inatake ng kirot Lord Zhang sambit ng doktor ang mga sugat nito ay hindi pa subalit siya ay pinutol ni Lord Zhang nagbigay ng utos na dalhin sa kanya ang kanyang armor sabay dagdag sa kanyang isip na si Xing Tuo ay kasuklam-suklam, iyon ay puro palabas lang at nag-e-standby, tumatangging magbigay ng tulong. Mula sa loob ay maririnig ang ingay sa labas ng city gate na pasabi si Lord Zhang na mukhang nagsimula ng mag-regroup ang Su Rebel Army, maya-maya lang ay magkakaroon na naman ng matinding labanan. Young Master Shin ito raw ba ay hindi pa darating, ang matandang ito ay talagang hindi na kayang magtagal pa. 12-12 milya ang layo mula sa labas Baye County ay makikita ang isang hukbo, at ang mga ito ay walang iba kundi ang hukbo ng Qiang. Maririnig ang sigaw ni General Shu Botay siya raw ay nagmula sa command ng hari ng Qiang na si Alute, walang sino man ang maaaring hamarang sa daan. Zhang Chong sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip pakiusap ito ay mag-hold lang at magpakatatag ano man ang mangyari ang kanyang army ay malapit nang dumating sila ay aatake mula sa loob at labas, lilipulin ng tuluyan ang Su Rebel Army. Kapansin-pansin ang coat na suot ni Shin lang at Shishan tila ba ikinukubli ang kanilang pagkakakilanlan ano kaya ang dahilan, well malalaman natin sa susunod na mga kabanata kaya abang-abang lang.